Pilipinas, tinatayang nasa 5 milyon at 600,000 pamilya ang nabibilang sa mga mahirap. Ito ay ayon na rin sa listahan at datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong taong 2022. Kaya hindi maikakaila na ang Pilipinas ay isa sa mga bansa na may mataas pa rin na porsyento ng mahihirap. At dahil na rin dito ay naisabatas ang RA 8425 o ang Social Reform and Poverty Alleviation Act na nagtatag sa National Anti-Poverty Commission na may layuning sugpuin ang kahirapan na nararanasan ng ating mga kababayan. Kaya't sa programang ito, samahan niyo kung alamin ang mga proyekto at hakbang ng NAPSI at silipin natin ang mundo sa loob ng komisyong ito, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ako si Diane Querer at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Kamusta po, Secretary? Ito, okay lang. Ito, marami tayong mga kasama dito. Nagkukwento-kwento lang kami. Magandang araw po. Medyo aabalahin ko muna ang inyong kwentuhan dahil ako ay makikipagkwentuhan sa inyo, Secretary. Kasi anniversary nyo, 25th anniversary nyo sa June 30. Gusto ko sana makipagkwentuhan sa inyo na balik kasaysayan ba tayo sa NAPSI? Anong simula ninyo? Ano ng mga na-accomplish nyo? Para makapagkwentuhan na rin tayo sa ating mga kasama at makapagbalik tanaw sa Tama-tama. NAPSI. Pinaghahandaan talaga namin ngayon yung 25 years anniversary ng NAPSI. At kasama nga natin si Yusek Gerly, siya ang chairperson ng magandang anniversary committee. So, yan yung pinaghahandaan namin ngayon. Tama-tama ang dating mo. Sakto pala, sir. Tara, magkwentuhan na tayo. Sige. Tama, magkwentuhan tayo. Dito muna tayo dito. Wow, sir, 25 years na ang National Anti-Poverty Commission. Congratulations, sir. Congrats. Tama-tama yung pasyal mo. At ito yung aming pinaghahandaan talaga ngayon. Okay, sir. So, babati na ako ng happy anniversary Maraming sa salamat. NAPSI. Sir, gusto ko malaman, sino ba yung mga nag-lead before ng NAPSI, mga lead convener, mga dating nasa posisyon mo rin? At syempre, gusto ko rin malaman, ano ba ito nabuo at ano ba talaga ang layunin ng National Anti-Poverty Commission? Tama-tama. Alam mo, nung itinayo yung NAPSI, nandito na ako eh. Oo, Okay. 1998, kasama na kami sa National Anti-Poverty Commission. At tama, ipapakilala ko sa iyo yung mga dating naging lead convener bago ako naging lead convener. Sige, tara, Kalope. Ito, Dayan, yung mga naging lead convener, no? Pagbuhat nung 1998 hanggang sa kasalukuyan. Okay, Oo, sir. so ito maraming naging lead convener, marami tayong pinalitan, maraming namuno sa NAPSI. At malalaki yung kanilang mga contribution dito sa ating programa. Lahat sila ay meron nating masasabi na talagang nakilaban para sa pag-unlad ng ating bayan. Okay, so 1998, sir, nung nabuo ang National Anti-Poverty Commission, nandun ka na nung 1998? Kasama na ako noong 1998, 19 na yun, nag-take effect yung Republic Act 8425 at ang panahon nun ni ERAP President ERAP, kaya ang aming panawagan nun ay ERAP para sa mahihirap. Kaya meron kaming libro doon, National Anti-Poverty Action Agenda, Breaking Free from Poverty, under the leadership of Secretary Jorali Morales during that time. Anong trabaho niyo, sir, nung nandito sa NAPSI, nung naitayo ito? Ako ang kauna-unahang executive assistant ni Wow! Secretary Morales Ang during that galing! time. Okay. Kaya full circle tayo.
nakabalik tayo ngayon sa NAPSI as lead convener. So you were here nung itinayo ito 25 years ago, and now you're back as Yeah. lead convener. Tama. Okay. So kay Orlando Sakay, Horacio Morales, unang babae na naging lead convener Lead convener, in yeah. 2000. Okay. Kaya kita mo maraming may women power din Oo, in sa fairness. National Anti-Poverty Commission. Marami ring mga leader na kababaihan na namuno dito sa National Anti-Poverty Commission. Okay, sir, I'm curious, sir. 25 years ago, ano yung nag-push sa gobyerno na itayo itong NAPSI? Alam mo, kung titingnan natin yung mga framers ng Republic Act 8425, kasi during that time ay talagang mataas ang insidente ng hirapan. Actually, more than 30% noong 1998. Kaya siguro napagtuunan na kailangan yung mga anti-poverty programs ng gobyerno ay talagang maramdaman dun sa mga mahirap at maiangat yung antas ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Okay. So, Kalope, kayo ay nag-serve under also some lead conveners, tapos umalis kayo sa NAPSI pero bumalik rin kayo. Yeah, bumalik ako as basic sector representative. Oh, anong sector? Yeah, cooperative sector. No? Okay. So naging NAPSI secretariat ako, naging basic sector ako. Sa NAPSI, I was representing the cooperative sector, the transportation co-ops. Alright, sir. So ito, dinadaanan natin ngayon, yung mga ilan pa sa mga naging lead convener. How many are there? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Kayo po ang pang-14 na Yes, lead convener. oo. How is it so far, sir? Well, so far so good. Ang target natin talaga ay yung mandato ng ating Pangulo. Okay. Alright, sir. Sige, so nakita na natin yung ilan sa mga naging lead convener at nakapag-balik kasaysayan na rin tayo ng NAPSI. Pero gusto kong malaman, ano yung mga sektor na tinututukan po ninyo at ano yung mga ahensya na nasa ilalim po ng NAPSI? Sige, yan. Ipakita ko sa iyo yung mga member agencies at saka member na basic sector ng National Anti-Poverty Okay, thank you Commission. po, Kalope. Alright. Dito tayo. Dito tayo sa... Dito pala kayo. Ayan. Kamusta kayo? Nandito ang pinakamatagal sa NAPSI. Talaga? Si Josie. Anong taon? Kasi tagal din. 25, nung ano rin, nandito rin kayo nung tinayo ito. Ang Yeah, galing. Okay. Naku, salamat po sa inyong serbisyo sa bayan na. 25 years na rin, ano? Nagsaservisyo sa bayan. Sir, ano po ang meron dito, sir? Sa inyong... Ikwento ko sa iyo kung sino ang bumubuo ng National Anti-Poverty Commission. Ito yung tinatawag naming commission na proper. Ito ay binubuo ng mga national government agencies. Ito yung 25 heads of national government agencies. So nandiyan yung DAR, DA, DOLE, DBM, DSWD, at marami pang iba kasama yung DILG, DNR. No? At meron pa tayong mga nadagdag na additional agencies. Okay. Kaya naabot na yan ngayon ng 25 national government agencies. At meron din tayong kasama na mga leagues of local government units. So, provinces, cities, municipalities at saka yung barangay. At yung 14 na basic sector natin. Yung mga magsasaka, mga isda, kababaihan, katutubo, kabataan, estudyante, kababaihan, senior citizen, PWD, pati yung victims of calamities and disaster kasama rito. Yung non-government organizations kasama din natin at yung cooperative sector, formal workers and migrant workers. At syempre kasama din yung iba pang mga sektor na nandyan. At kung titingnan mo, ang NAPSI ay pinamumunuan mismo ng ating Pangulo. Okay, sir. O si President Ferdinand Bongbong Marcos. At meron tayong 2 vice chairperson for government sector, yung isa, at yung isa ay vice chairperson for basic sector. At ako naman yung designated as lead convener. So ganyan kadami yung ating mga kino-coordinate at pinapacilitate na mga organizations at saka mga programa nila. Okay, looking just at this organization, Dr. Kalope, no, masasabi natin na ang lawak ng kayang gawin ng NAPSI. Considering ang dami pong mga bodies and agencies and even LGUs kasama rin po para sa kino-coordinate po. Tama. Kaya ang target talaga namin dito ay yung mga programa ng national government agencies
ay magtugma, ma-harmonize, mag-converge together with the local government units at nang sa gayon ay maserbisyo natin yung ating 14 basic sectors. Nandito yung mga mahihirap particularly dun sa mga magsasaka, mangingisda, yung ating mga katutubo at yung mga naniniraan sa rural areas. Yan yung mga sektor na talagang nangangailangan ng tulong natin. Kasama nila siyempre yung workers in the informal sector. Okay. Secretary, ito naman may nakikita rin ako dito 10 basic needs. Ito na yung 14 basic sectors. Yan yung 14 basic sectors natin. Baka meron akong nakalimutan, pero ito nakasulat lahat. No? Opo, yung mga basic sectors. Ito yung 14 basic sectors natin. At syempre, yung nakadefine na 10 basic needs. Pero ngayon, merong bago tayong batas, yung Magna Carta of the Poor na reduce ito into 5 fundamental rights. Ngayon, okay. Ipapaliwanag ko rin sa iba maya. Ayan yung mga programa na yung mga focus programs ngayon focus program. ayon sa Magna Carta of the Poor. Alright, sir. Sige, interested akong malaman yung mga programa ng NAPSI. Then, ito yung pinagtutuunan naman ng pansin ngayon talaga ng National Anti-Poverty Commission, yung formulation and implementation ng Magna Carta of the Poor. We are preparing the National Poverty Reduction Plan 2023-2028 at ito ay nakafocus dun sa mga 5 fundamental rights. No? Right to adequate housing, the right to relevant and quality education, the right to discord, the right to highest attainable standard of health, and the right to adequate food. No? In addition, inilaunch na rin yung social protection floor ng NEDA at ito ay ini-integrate na natin dito sa Magna Carta of the Poor. At hopefully, by October, matapos namin yung National Poverty Reduction Plan na yan at by next year, tuloy-tuloy na yung implementation. Tuloy-tuloy na implementation once you have the plan. Alright, Kalote, may mga ilan din ako mga gustong itanong rin sana sa'yo. Mga tanong ng ating mga karaniwang ordinaryong Pilipino concerning NAPSI at lalo na kapag ka pinag-usapan ang issue ng kahirapan. Naku, mukhang mahaba-habang usapan yan. Dayan, baka kailangan muna natin doon pag-usapan sa opisina yan. Oh, sige, para Kalote. mas relax tayo. Alright, let's go po. Ang kahirapan ay isang malaking balakid na nakakaapekto sa milyong-milyong individual at komunidad sa buong mundo. Bagamat may pag-unlad sa mga pagsisikap sa pagsugpo ng kahirapan sa bansa, marami pa ring hakbang ang dapat isagawa upang masiguro na magtuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng mga nakararanas nito. National Anti-Poverty Commission na siyang nakatuon sa layuning sugpuin ng kahirapan ay nagsagawa ng isang kaganapan sa pagdiriwang ng kanilang ika-25 taong anibersaryo. Maraming salamat po sa oras na ipinagdalog niyo sa amin. Sa nasabing pagtitipon na dinaluhan ng mga kinatawan ng mga sektor ng gobyerno at pangunahing sektor, kasama si NAPSI Vice Chairperson for the Government Sector na si South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. at Vice Chairperson for the Basic Sector na si Caro Perto B. Aleroza. Ibinahagi ng komisyon sa pangunguna ni NAPSI Lead Convener Secretary Lopez Santos III ang kanilang plano at mga proyekto mula sa buwan ng Hunyo hanggang Oktubre ngayong taon. Bilang hakbang sa kanilang dedikasyon na ipagpatuloy ang pagsugpo sa kahirapan, ay nilatag ng NAPSI ang kanilang mga programa at proyekto para maiahon sa hirap ang mga kababayan nating Pilipino. Magkaisa tayo dahil hindi kaya ito ng Pangulo, hindi ito kaya ng gobyerno. Kailangan pati ang mga tao i-involve natin para masiguro natin na talaga makakadeliver tayo ng programa ayon doon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Binigyang diin din niya ang kahalagahan ng pagbibigay boses sa mga karaniwang mamamayan at ang malaking ambag nito sa posibleng epekto ng mga programang ipinatutupad ng NAPSI. Yung basic sector ng NAPSI, sila yung sinasabi nating mga tao na inorganize natin sa baba. Sila yung nagre-representa sa mga tao natin nandoon sa community mismo. Na dapat yung lahat ng pangailangan nila ay dapat maipaabot dito sa taas at tutulong ang national government sector, yung government sector para ma-address yung pangailangan ng ating mga basic sector. Kumpiyansa si Governor Tamayo na malalampasan natin ang mga itinakdang target at makakamit ang nararapat na pagbabawas ng kahirapan kung lahat tayo ay may matibay na dedikasyon ukol dito.
Naniniwala kami na yung pagkakaisa ng basic sector, yung national government sector, at yung lahat ng local government units, natitiyak namin na talagang magkakaroon ng unification at matitiyak namin na talagang makakadeliver kami at masisiguro na yung delivery ng NAPSI sa mga programa ng National Government Agency ay matutukan. Ang pagbibigay importansya sa mga lokal na pagsisikap at objetibo ay nagbibigay ng plataforma para makamit ang hakbangin na matagumpay na masugpo ang kahirapan sa ating mga lokal na komunidad. Pinakita ng mga inisyatiba na ito na ang maliit na interbensyon ay maaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa pagpapaliit ng kaso ng kahirapan. Sa pamamagitan ng pagpapataas ng kaalaman, pakikipagtulungan at pagbibigay o pagpapalakas ng boses at kapangyarihan sa mga individual, ay magkakaroon tayo ng komprehensibong paraan upang matugunan ang problema sa kahirapan. Kung isinasaalang-alang natin na ang kahirapan ay isang kolektibong responsibilidad at tulong-tulong tayong magtatrabaho upang masugpo ito, ay sabay-sabay tayong kikilos tungo sa paglikha ng isang mundo kung saan ang lahat ay may pantay na pagkakataon upang umunlad. Ang National Economic Development Authority at ang mga batayang sektor sa Pilipinas ay ilan lamang sa mga katuwang ng National Anti-Poverty Commission sa kanilang pagsisikap na mapababa ang kaso ng kahirapan sa bansa. Ang NEDA is a member of the NAPSI Bank and also the NAPSI Technical Working Group. So dahil miyembro kami dito, kasama kami sa mga pagpupulong, pinag-uusapan namin yung mga ano ba yung dapat na magiging strategy para mabawasan nga yung kahirapan. Ito rin nagiging venue para malaman namin din kung ano yung mga hinaing, lalo na yung mga nasa basic sectors, no? Ito talaga kasi yung strength ng NAPSI, yung representation ng basic sector sa kanila. Alam niyo, ang NAPSI, napaka-unique niya eh. Dito kasi pinagtagpo ang dalawang malalaking pundasyon, yung government sector at ang basic sector. At dito nabibigyan kami ng pagkakataon na may parating yung aming mga sectoral agenda. Meron 14 na sectoral representative yung 14 sectors eh. So, ang isang responsibilidad ko ay siguruhin na ang kanilang mga sectoral agenda ay napapag-usapan at naipaparating sa mga kinaukulan. Meron kami regular na mga pag-uusap, nag-update kung ano yung mga accomplishment nila, batay sa mga plano na nilikha rin naman ng mga sektor na aming pinamumunuan. Hindi lang sa basic sector, kundi sa mga kinatawan ng mga kinaukulang ahensya ng gobyerno para alamin kung ano ba ang kanilang tugon doon sa mga inilalatag na agenda ng bawat sektor. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa kanila, ay humahalili rin ng NEDA at ang mga batayang sektor sa pagpapatupad ng mga mandato at programa ng NAPSI. Mandato ng ating National Anti-Poverty Commission ang pagkakaroon ng isang National Anti-Poverty Action Agenda. Ito ay, nung panahon ni Pangulong Erap, ito ay unang inilabas at nagkaroon ito ng balangkas sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ating mga batayang sektor at ng ating pambansang pamahalaan. Ngayon ito ay ating muling ilulunsad. Tawag nga namin ngayon dito ay N3A. Nilalaman ito ng lahat ng mga programa ng ating pambansang pamahalaan at ng mga agenda ng mga batayang sektor, sapagkat ang National Anti-Poverty Commission ay siyang nagha-harmonize ng mga programang ito nang sa ganon ay umabot ito hanggang sa ating mga local government units. Ang National Anti-Poverty Action Agenda ng NAPSI at ang kanilang National Poverty Reduction Action Plan na ibinababa nila sa mga local government units ay nakaayon sa Philippine Development Plan ng National Economic Development Authority. Magkatuwang actually ang NEDA at NAPSI sa pagbuo nitong National Poverty Reduction Plan at syempre malaki talagang inputs dito ng ating mga basic sectors. Inilatag na yung ating Philippine Development Plan. Ang Philippine Development Plan naman ay naglalatag yan ng mga strategy at mga programa para umunlad ang bawat Pilipino. Tuwing gumagawa ng Philippine Development Plan, meron kaming malawakang konsultasyon kaagad dito. At kasama yung NAPSI at yung kanilang basic sectors sa mga kinakausap namin para makita namin kung
sumasang-ayon din ba to sa kanilang naging hinaing ngayon. So kasama talaga rin sila sa sa pagbalangkas ng PDP. In terms of the targets in the Philippine Development Plan, at yun na rin ang binigay namin sa National Anti-Poverty Commission, yung target na pababain natin ang ating poverty incidence. 18.1% siya noong 2021. Ang gusto ni Presidente, maging 9% by 2028. Malaking malaking reduction yon in poverty, at kung talagang matutupad natin yon, that will be the first time na mag-single digit yung ating poverty incidence. So, malaki siyang kasi nga, like I said, malaking hamon talaga to, dahil very complex problem ang poverty. So, talagang kailangan magtulungan tayo. Ang tingin namin dito na isang malaking magiging ambag ng NAPSI is bring yung basic sector, especially yung mga mahihirap, closer to mga government programs nito na makapag-access sila nito. Kumbaga, maglalabas tayo ng mga opportunities for skills training, retraining. Bibigyan natin ito ng libre, walang problema. Pero sana naman mag-attend sila. Malaking hamon to yung getting them to, yung on their own, magkaroon sila ng hangad for their own human capital development. Kasi ito rin talaga ang pinaka matibay na paraan para matugunan talaga ang kanilang kahirapan. Kami nakikiisa at tutulong kami na maabot yung pangarap ni Pangulong Marcos na pababain yung insidente ng kahirapan from 18% to 8% by sa kanyang termino bilang Pangulo. Tutulong kami dyan. Kailangan tulungan din nila kami. Ang mahalaga lang naman dito ay mabit-bit mo yung mga sentimiento ng bawat isa at huwag iwanan na nakahang ito na hindi nare-resolve. Pinaanyayahan namin lahat para sabihin sa mga pamayanan nang sa ganun ay malitas natin kung ano-ano ang mga suliranin meron dito sa ating bayan. Tayo ay makiisa sapagkat hindi lang naman po ito usapin ng serbisyo ng gobyerno. Usapin po ito ng papaano kayo nakikipagtulungan sa ating pamahalaan at ang serbisyo ay maibaba, maipatupad at nang naayon sa kanilang mga napag-usapan sa ating mga lokal na pamahalaan. Igiit natin ang ating mga karapatan sa pabahay, sa kalusugan, sa edukasyon, sa pagkain at sa trabaho. Sana ang ating bagong administrasyon ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos ay makita niya ang magkabilang side ng kwento ng buhay, lalong-lalo na ng mga mahirap. Okay, Secretary Lope, andito tayo ngayon sa inyong opisina. Salamat sa inyong pagpapaunlak po sa amin. Sir, so kukunin ko na rin ng pagkakataong ito na tanungin kayo dun sa ilang mga issue na kumbaga curious din yung ating mga kapwa Pilipino at mga ilan din pong gustong humingi rin po ng tulong sa inyong pong komisyon. So yung unang tanong, Secretary Lope, ang NAPSI ba ay isang implementing body o coordinating body? Kasi marami nagtatanong yan, may implementing body ba ang NAPSI? Ako, mabuti na itanong mo yan. Yan talaga yung regular na tanong dahil ang pangalan natin ay National Anti-Poverty Commission. Laban sa kahirapan. Alam mo, ang National Anti-Poverty Commission, kung titignan natin sa kabuuan, ay nag-i-implement ng mga anti-poverty programs, but ito ay through member agencies kagaya ng DSWD, DA, DNR, DILG, sila yung mga member ng ating commission. But ang NAPSI Secretariat, kami, yung aming opisina, ay isang coordinating body ng mga programang ito. At kasama natin syempre din dito ang mga local government units at ang mga batayan sector. Okay. Kanina, sir, nung tayo ay naglalakad-lakad dito sa inyong opisina or building, yung mga agencies, marami-rami rin po ang nasa ilalim po ninyo bilang kayo po ay isang coordinating body. Lahat ng kanilang mga plano ay nagtutugma para talaga labanan yung kahirapan dito sa ating bayan. Yan talaga yung objective ng NAPSI at yan yung inaayos natin ngayon. Pinipilit natin ngayon na magkaroon ng pangkalahatang National Anti-Poverty Action Agenda ayon dun sa itinatadhana ng batas na nagbuo ng National Anti-Poverty Commission. And at the same time,
time, meron din tayong binabalangkas ngayon na National Poverty Reduction Plan. Ayon naman dun sa Magna Carta of the Poor para ma-synchronize natin, ma-harmonize natin, mag-converge yung mga programa ng pamahalaan dun sa mga local government units at nang maabot yung talagang target na mga mahihirap na mamamayan natin. Usapang mahihirap, sir. Marami tayong mga kababayan dyan ang problema na meron silang kamag-anak nasa ospital. Iniisip, saan ako kukuha ng pambayad sa ospital? Meron tayong mga kababayan dyan, iniisip, saan ako kukuha ng pangkain ko ngayong araw na ito? Pwede po bang lumapit sa NAPSI, Secretary? Nako, tama-tama yan. Marami talagang lumalapit dito sa National Anti-Poverty Commission. But dahil nga wala sa Secretariat yung mga pondong nakalaan para dyan, meron kaming sistema ng referral. No? Nire-refer namin yan dun sa mga tamang ahensya. Alright, sir. Paano nyo naman nakaklasify, sir, yung isang tao o isang grupo, pamilya, na sila ay considered na mahirap? Para po alam po ninyo ilan ba talaga ang tutugunan natin dito? Meron tayong measure na ginagamit ng ating Philippine Statistics Authority in terms of income. Sinasabi na ang pamilya ng 5 ay dapat kumikita ng hindi bababa sa 12,030 pesos kada buwan. Okay. Para ikaw ay lagpas doon sa poverty threshold. No? Ang poverty incidence natin sa buong bansa ay inaabot pa ng 18.1%. At yung target ng ating Pangulo na ibabayan into single digit. Okay. Almost half, sir, Yeah. ang ating ikakat sa ating poverty rate. So, nabanggit nyo kanina, 12,000 pesos kada buwan na kinikita. Kapag mababa na doon, pasok na siya sa sinasabi nating mahirap. Consider John na nasa poverty, mababa sa poverty threshold, no? Based on income. Kaya yan yung tinatarget din natin na tumaas talaga ang kita ng mga mamamayan. At pero yung poverty, yung measure na yon ay average yun sa buong bansa. It may not be necessarily the same in all areas, in rural and urban areas. Well, Secretary Lopez, salamat sa paglilinaw sa ilang mga issue ito. At sa hangad po natin ay makuha natin yung target na single-digit poverty rate by the end of this administration. Secretary Lopez, salamat Yeah, maraming salamat at pinasyalan mo kami. Sa uulitin po, papasyal ulit ako always dito welcome sa National Anti-Poverty Commission. Salamat po, Secretary. Sa pamagitan ng pagtulong at pagsuporta ng National Anti-Poverty Commission, makakaasa tayo na tuloy-tuloy ang progreso sa pag-ahon ng ating mga kababayang may hirap. Sa susunod na edisyon ng ating programa, tututukan natin ang isa sa mga pangunahing sektor na kabilang sa prioridad ng NAPSI. Dito lang sa Aksyon Laban sa Kahirapan.